Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong mga patutsada o pasaring ni Senator Jingoy Estrada sa spokesperson ng House of Representatives na si Atty. Princess Abante. Wag kang putak ng putak, mag-aral ka muna, mag-research ka, sabi ni Senator Jingoy dito sa bagong spokesperson. Kasi tungkol ito sa bill na ipinasa sa Kamara, yung 200 pesos na increase ng sahod ng mga manggagawa. Nga kung tignan mo, napakaganda. Sino bang ayaw niyan? Matutuwa ang mga workers. Kailang i-balance mo naman. Anong mangyayari sa mga small and medium enterprises, yung mga malilit na negosyante? Anong mangyayari sa ekonomiya? So, ito si Senator Jingoy, siya atang chairman sa Labor Committee. Malmas siya na kasi sabi nitong si Abante, pinasa nila yung bill. Kaya lang, parang pinatay daw ng Senado. Parang lumalabas ang Senado ang kontrabida. Ayaw ng Senado yung increase na 200. Kaya sumagot na, wag kang putak ng putak. Anong mangyayari sa ating ekonomiya? Ganon. So, pakinggan natin ito. Kasama na rin sa komentary ng isang magaling na DDS vlogger, si PH Update. Yung mga workers. Paano namin pinagdadamutin yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung ng ating mga workers. Now, wala akong question doon ha. Pinaliwanag na natin kahapon niya. Wala tayong question dyan sa pagdadagdag ng sweldo ha sa mga ating mga manggagawa. Wala tayong problema doon. Good yun. Maganda yung ideya na yan. Pero meron lang akong problema. Ano yung problema? Senator Jingoy, paliwanag yung 200 pesos. Sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Yan. Lalo na yung mga small medium enterprises? masakit. Sige, halimbawa pumayag yung Senado, 200 pesos. Okay. Yung 200 pesos yan na increase, umalma na ang economic managers ni PBBM. Mayroon na silang letter sa presidente na hindi po pwede yan. Finance Secretary, DBM Secretary, NEDA o DepTep, NEDA Secretary, Trade Secretary at may isa pang sumulat na sila sa presidente. Hindi pwede. Lalong tataas ang inflation, lalong dadami ang unemployed kasi magsasara itong mga malilit ng negosyante kung matuloy yan na 200 per day, 6 days a work, halos 5,000 a month ang idadagdag sa sweldo. Matutuwa yung workers. Kailang yung negosyante, yung may-ari ng maliit na restaurant, magsasara. Kaya babagsak ang ekonomiya. Yan ang sinasabi ni Senator Jingoy na yan din ang posisyon ng economic managers ng gobyerno. Kaya papogi lang itong ginawa sa House. Gusto nilang magmukhang bida at palalabasin na kontrabida ang Senado. Mabuti na lang ang mga senador natin nag-iisip. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Napaka-conservative pa ho pala nung sinabi natin dito na ipapasa sa mga consumer yung idadagdag na 200 pisong pasweldo sa mga manggagawa. Kaya ang mangyayari ipapasa sa consumer, magmamahal yung mga serbisyo. Kaya ang mangyayari, yung 200 idinagdag sa mga manggagawa, parang wala din silang idinagdag. Kasi yung mga produkto at mga services, magmamahal din gawa ng nagtaas na sweldo, yung mga nagpapasweldo. Ito nga kay Senator Jingoy Estrada, mas hardcore yung sa kanya Di ba? Magsasara ang mga kumpanya, yung small, medium enterprises, magkakaroon ng problema. Mag-isip-isip po kasi kayo.
Eh, ang problema dito, gusto ho nilang magmukhang banal. Gusto nilang magmukhang banal sa sambayan ng Pilipino para maipakita, oy, tignan nyo naman ang House of Representative, gusto namin bigyan kayo ng 200 piso sweldo. Pero ang mga senador, ginurgur nila, ayaw nila kayong bigyan. Ganun ho gusto nila ipakita dito. Pero alam nila, sa sarili nila, kapag naghahanap lang sila ng masisisi dito, nagkataon. Alam mo nila yung mga senador ay nasa tamang katinoan, di kagaya ng mga congressman dyan sa House of Representative. Alam mo nila, pagka kasi senador ka, hindi lamang yung hindi lamang yung kumbaga yung papogi peking gagawin mo dyan titimbangin nyo rin ho. Hindi naman pwedeng lahat na lang puro manggagawa, lahat na lang puro kapitalista. Kailangan balansihin yan, kailangan magkita tayo sa gitna. Ngayon kung gusto natin magkaroon ng totoong pagbabago, panoorin nyo ho yung mga nakalipas sa video natin. Wala akong mangyayari dito sa bansa na to kahit anong ipatong pa nating sweldo sa mga manggagawa natin. Kung kaliwat kanan pa rin ng korupsyon, kaliwat kanan pa rin ng kawalan ng trabaho, hindi ho magkakaroon ng tunay na progreso dito sa bansa na to. Tuloy. Mag-isip muna sila bago sila, si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Yeah. Kasi, Hoy! Gawa ka muna ng research, wag kang putak na. Ayan. Nakatikim ka tuloy, Jinggoy pa lang yan. Paano kung si Attorney Roy nagwanson ng OBP spokesperson? Di lalong malalampas. So, anyway, salamat, Senator Jinggoy Estrada. Salamat sa ating mga senador na talagang nag-iisip para sa kapakanan ng buong bansa, hindi yung papogi lang. Kasi nga, alam na naman natin, mababa ang rating ng administrasyong ito. PBBM Romualdez, yung latest rating niya sa Pulse Asia, 14% lang. Yan baba. Tapos may isang survey group, yung Tangerine, sinasabi na pinakamataas daw ang rating ng House of Representatives. Kalokohan yan. So, hindi nyo maloloko ang taong bayan, yung mga papugi ninyo. Salamat na lang at na may mga senador tayong matitino, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng sayote, saging, lakatan, at ngayon, pinakamabago, patanim natin yung Arabica coffee, itinanim nila intercrop sa saging, lakatan. So, panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Muna ni sila. Bala brato, sir, basta nga makapalit na karibis, may nakapalit na bugas. Pila kasako ang harvest ninyo manang? Napulo. Napulo ra ni kasako. Kay 300 ra ang sako, nakuha na mo sako nga ipalit na mo, by 5. Kapindra 200 ang sako. Sa ayaw na lang risan kay makapalit na nito. Sudi tayo baan? Bukas. May na lang bahalag brato. Bahalag brato, basta kay naka-harvest me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon kasako ang inyong na-harvest nang. Napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo kasako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo kasako. Naay isa na duha. Tag 300 lang ang sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Pila karon ang gantang bugas? 120 ang gantang sa bugas karon. 120. So ang sako ang duha ka gantang 240. Igurasan maka naibigis na gabay para sa bulad. Para lang sa bulad lang yun. isarasan na kadlaw, murag na sana sa kagantag. Salamat karon sa salamat kay nakatanong sa yute. Bala brato basta kay makakaon ni. Sige manang Kapalit na salamat. mo bugas. Sige, salamat. Magbulad.
Mag-practice, magkugi ba, magkugi.